Nako, ngayon ay Sunday. O Sunday ngayon, tandaan mo, Sunday, ha, Sunday. Kape, kape pa rin. Kape tayo kasi alam mo naman tayo magchichika, ha. Magchismis-chikahan. Pero totoo lang, tatay pa pala ako. Hindi ko pa maano. Push na push ako mamaya. Kaya habang nag-aantay ako sa iyo ngayon, pues, chikahan muna tayo. Yes! Chikahan muna tayo. Kasi may naalala ko. Meron doon sa dating pinuntahan, natawag ito, sa dati namin tinirahang lugar. Meron doon sa lugar namin, merong isang matanda na yung nagpapaanak. Kasi noon naman kasi, talagang uso talaga yung paanakan sa bahay, oo, di ba? Kahit yung nanay ko noon, simula ata sa nagpaanak yung sa nanay ko, simula panganay hanggang sa pangpito, sa pangpito, yun ay sa bahay lang. Pero sa bandang pinakapangwalo namin na bunso, diba? Ayun talaga na ospital. Wala dito, tulog pa. Kaya yun, machismos mga bata, aga-aga, Diyos mo, kababata pa, machismosa na agad. So, kasi yung matanda na to, nagpapaanak dati sa lugar namin. Dami talaga nagpapaanak sa kanya. Siyempre kasama pa rin niya sa bahay niya yung mga ano niya, mga anak niya. Tapos minsan ang kumukulong sa kanya yung isang anak niya. Pero yung anak niya may mga pamilya na, kung tinutulungan lang. Kahit yung nanay ko doon dagi yun sorry naman. Smilyo Mariose, sorry naman, masapin. So yung mama ko doon talaga yung ng anak ko doon sa pinupuntahan sa bahay. Napakagaling. Ewan ko ba naman, pinagbawal na yun sa ngayon, pinagbawal na yun sa mga bahay-bahay na nanganganak, no? Ngayon sa ospital na talaga. Hindi kagaya dati po, may gaano sa manghihilot. Oo, sa bahay lang. Madali, mura lang talaga sa pagpapaanak dati. Minsan magbigay lang ng kahit 1,000, okay na yun. Tapos maghihilot-hilot pa. Hindi ba ganun sa panahon noon? Kasi ngayon wala mga ganun ka-relax. Kailangan pili ka lagi ng mga pera. Yun, tapos doon sa matanda na to nagpapanganak, meron siya nakausap. Kasi meron isang buntis na nagpaayos sa kanya sa tiyan. Ayos ba yung baby? Hilot-hilotin lagi. Yung babae lagi ang napunta doon sa bahay niya. Ayun ang nadaya doon yung batang to. Naalagaan naman ng lola, si lola, siyempre matanda na yun, lola ang tawag. So yung lola na yun, magaling magpa-anak sa mga buntis. Tapos kahit saan ang papahilot-hilot ang galing talaga maghilot. So ngayon, yung pala itong isang hinihilot niya, ayun pala ay marami ng anak. Siguro siyam na ata ang anak nun. Pero nabuntis na naman. Tinutulungan pa rin siya ng matanda na ma-relax ang kanyang para maging okay yung baby. Kaso, yung mga anak ng babae na to. Anak, ha? Ay, mga binili ko kanina, yung mga bagay na lang ang buo na yan. Ano ba? Ito naman to. Chismis kita yan. Chismis ko siya, sister. Katangaan. Aloka. Di yun, yung mga anak na yung babae ito. Yung lumabas na yung baby nga, lumabas na, okay na lalaki yung lumabas ng baby. Yun pala, nag-request sa kanya yung babae na to. Sabi ng matanda, anong oras, anong ngayon, alis sa bahay kasi dito ka ng anak. Dito ka ng paanak sa akin sa bahay. Kaya uuwi na yung babae. Nagsabi naman yung babae na uuwi na talaga siya ngayong hapon na to, uuwi na siya. Kaso, iniwan niya si baby. So sabi ng matanda, bakit mo iiwan yung bata? Ay wala mag-asikaso. Kaso, sabi ng babae, pamimigay niya na yung baby niya doon sa matanda. Kasi wala na siyang sapat na pera para mag-asikaso ng mga anak. Sa dami ng mga anak siya ata yung pang-10. Yun. No choice na kasi naman Kaya ang ginawa ng matanda, kinapkop niya yung baby. Kinapkop niya yung baby. At least, masaya din naman sa bata kasi nasikaso ng matanda. Yung bata ang kasama yung kanyang tomboy ata yung tomboy. Oo. Kasi yung matanda na yun, may anak na tibo, oo. So yun, masaya rin naman yung tomboy na yun kasi nasikaso niya yung bata. Pinabinyag, pinahandaan, mga birthday, hanggang sa ngayon, masaya naman kasi hanggang sa ngayon, malaki na yung bata. Tapos yun, nagkaroon na rin siya, itong bata na to, kahit nakita niya yung tunay niyang nanay sa lugar na yun, walang deadmahan, wala silang pakialaman, kahit naman yung tunay niyang nanay, wala silang pakialaman, kasi nagkakadaan, nagkakaanuhan. Yun, tapos ngayon, masaya na yung batang to kasi lumaki na siya, nagkaroon na rin siya ng asawa, ngayon, nagkaroon na rin siya ng anak. Siyempre, sa lahat naman ng at least siya, inalagaan niya yung anak niya, kasama niya, asawa niya ngayon, masaya sila. Tapos, nakahiwalay na sila dun sa nanay niyang tomboy. Ang sumama niya kasi doon, ayun sa dati niyang karelasyon ng nanay niyang tomboy. Ayun kasi may karelasyon din dati. Kaso, hindi naging maganda ang relasyon nila. Pero kahit sila ay magkahiwalay, ng tomboy na yun, at yung karelasyon niya, yung bata na yun, na inampun nga nila, ay palitan sila ng palitan. Pero mas malibit siya nakatambay sa nanay niyang tomboy kasi nga, doon nga siya naka-apelido sa tomboy na yun. Pero naiintindihan naman yun ng anak kanyang ampon noon dati na mabait naman talaga yung nanay niyang isa. Yung gawa ng kanyang tatay niyang tomboy. Hanggang sa nagkaroon ng ibang relasyon yung nanay niyang tomboy. Kaya ang mahalaga lang naman sa kanila at least nagkakalipat-lipat sila ng bata na yun na inampun nila, masaya. Hanggang sa nagkaroon naman ng relasyon ng asawa at anak na tunay. At least hindi sila kagaya na naging parents niya noon pa na siya nagkaroon man ngayon ng asawa at anak. Nasikaso niya talaga. Napakasipag-sipag siya bilang tatay para lang maging maganda yung pamilya niya. Yung asawa niya doon. Loka. Goodbye na nga, Diday.